Sa mundo natin, makakakita ka ng mga nakakamanghang mga antigo, partikular ang mga bagay na nagsimula pa noong sinuunang panahon. Maraming istruktura ang lantad hanggang sa ngayon na maiisip mong parang imposibleng magawa ng mga sinaunang tao. Dahil ang mga ito ay hindi katulad ng mga normal na gusali na makikita natin sa modernong panahon. Sobrang lalaki nila at ang pagkakagawa ay komplikado. Ang perpektong halimbawa ay ang mga pyramids na hanggang ngayon ay malaya mong makikita sa Ehipto. Ginawa sila halos milyon kung hindi libong taon na ang nakakaraan. May mga nag-iisip na baka ang paglikha nito ay naisakatuparan, sapat nubay ng isang nilalang na may mataas na kaalaman. Subalit hanggang ngayon, walang makakapagpatunay na may kakaibang nilalang na bumisita sa mundo natin. Maraming video sa internet na nagpapakita na nag-i-exist sila, pero mahirap talaga itong patunayan kung authentic. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kagilagilalas na istruktura na matatagpuan sa bansang Ehipto, at ito ay ang mga Egyptian pyramids. Merong mahigit 118 pyramids ang matatagpuan sa Ehipto. Subalit, ilan lang ang mga ito sa mga pyramids na makikita sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang palaisipan hanggang sa ngayon ay kung paano at kailan ginawa ang mga istruktura na ito, dahil ang mga dalubhasa ay nagbibigay lamang ng estimate tungkol dito. Sa katunayan, kung gagawin ng ganitong uri ng istruktura, ay mangangailangan ng sopistikadong kagamitan at matinding manpower. Hindi sila basta-basta lamang na kubo na madaling maitayo. Pinaniniwalaang ang mga pyramids na makikita mo sa Giza ay gumugol ng 20 taon para lamang daw ito matapos. At sa palagay din nila, hindi bababa sa 20,000 na trabahador ang nagtiis upang maitayo ang dambuhalang building na ito. Simula noon pa, pinaniniwalaan na ang pyramid sa Giza ay para maging libingan ng mga royal families sa Ehipto, partikular ang mga pharaohs o paraon. Lubhang magarbo ang kanilang mga libingan. Ang istruktura ay talaga namang perpekto ang pagkaka-engineer at ang mathematical calculation ay nakakabilib. Habang tumatagal ang pagsasaliksik ng mga dalubhasa sa mga istruktura na ito, ay mas marami silang nadidiskubre. Subalit nadadagdagan din ang kanilang mga katanungan tungkol dito. Bago pa na itayo ang Eiffel Tower sa Paris, France noong 1889 CE, ang Great Pyramid ang pinakamatayog na monumento na dinisenyo ng sangkatauhan sa mundo. Binubuo ng 2 milyong bloke ng bato ang Great Pyramid. Tinatawag din itong Pyramid of Khufu at tinatawag ding Pyramid of Cheops. Ang naturang pyramid ang pinakadambuhala at pinakamatandang pyramid na nilikha sa Ehipto. Ang taas nito ay 500 feet at ang ibaba nito ay sumasakop ng 5.2 hektarya na lupain. Ang pyramid na ito ay isa sa 3 pyramids na madali mong mapapansin kapag ikaw ay nasa himpapawid. Ang Great Pyramid ay nakalista bilang isa sa 7 Wonders of the World. Pinaniniwalaan nilang naitayo ang naturang pyramid noong 4,000 taon na ang nakakaraan. Ang mga bloke ng bato ay pagkalalaki at napakabigat pa, lalo na yung makikita mo sa bandang King's Chamber. Ang pagbuhat sa kanila at paglagak sa kanilang pwesto ay nakakamangha at napakahirap gawin sa panahon natin ngayon. May mga maliliit na pyramids ka ding makikita sa paligid ng 3 malalaking pyramids. Ang tawag sa maliliit na ito ay satellite pyramids. Ayon sa kanila, noong unang panahon ay lubhang magarbo ang mga pyramids. Nasabi nila ito dahil ang ilang parte ng pyramids ay lubhang makinis, lalo na yung mga nasa bandang ibaba. Isa sa kilalang dalubhasa na nag-aral ng tungkol sa pyramid ay si Sir William Matthew Flinders Petrie. Siya ay isang British archaeologist na masusing pinag-aralan ang mga pyramids na makikita sa Ehipto. Dakila ang mga pharaoh noong panahon nila at pinamahalaan nila ang kanilang nasasakupan para maitayo ang mga dambuhalang pyramids. Dumating sa punto na naranasan ng ancient Egypt ang matinding pagbaha. Dahil dito, kinausap nila ang mga magsasaka na kung pwede ay maging construction workers muna sila pansamantala para matapos na nga itong mga dambuhalang pyramids.
Sila ay tumulong para maghukay at magtibag ng bato at dalhin ang mga ito sa kinalalagyan ngayon ng mga pyramids. Ayon pa sa mga Egyptologists, ang mga manggagawa ng pyramids ay gumamit ng madulas na putik at rollers para madala ng maayos sa pwesto ang mga bloke ng bato. Totoo bang ang mga pyramids sa Egypt ay magarbong libingan ng mga makapangyarihang leader? Ayon sa mga dalubhasa, ang pyramids ay dinisenyo para sa pangrelihiyosong motibo. Ang mga sinaunang Egyptians ay naniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ayon sa kanila, kapag namatay daw ang isang tao ay may tinatawag na ka na mananatili sa isang tao matapos na ito ay mawalan ng hininga at mabulok ang katawan. Ang sinasabing ka ay ang siya daw na magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Ang mga himlay ng mga paraon ay napapalamutian ng mga mamahaling hiyas. Ang tanso, pilak at ginto ay ilan lamang sa mga ito. Naniniwala kasi ang mga sinaunang Egyptians na kapag kasama ng mga labi ng leader nila ang kanilang kayamanan, ay mas magiging magarbo at masagana ang kanilang paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Sa tabi ng 3 pyramids sa Giza, Egypt, ay may makikita ring dambuhalang estatwa. Ito ay ang Great Sphinx. Ang taas nito ay 65 feet, ang haba ay 241 feet, at ang lapad ay 20 feet. Pinaniniwalaan nila na ang dambuhalang estatwa na ito ay ang siyang naging tagabantay sa 3 malalaking pyramids. Kapansin-pansin ang anyo ng Great Sphinx. Ang ulo ay tao, at ang katawan ay leon. Ayon sa kanila, ang leon ay sumisimbolo ng pagiging immortal noong panahon ng sinaunang Ehipto. May mga paniniwala din na ang naturang estatwa ay larawan ni King Khafre na tinatawag ding King Chephren. Ang nabanggit na hari ay anak ni King Khufu. Ang loob ng piramid ay nahahati sa 3 bahagi. Mula sa ibaba, ito ay ang mga base part, Queen's Chamber, at ang nasa itaas ay ang King's Chamber. Napakatagal nang pinaniniwalaan ng mga tao na ang pyramid ay ilibingan ng mga royal families. Subalit ayon sa mga pagsasaliksik, wala pang nakikitang bangkay dito. May ilang taong naniniwala pa rin na libingan ito at pinaglagakan ito ng mga kayamanan, at ang sabi nila kaya daw wala nang makikitang kayamanan dito ay ninakaw ito sa paglipas ng napakatagal ng panahon. Ikaw, ano ang masasabi mo?